Alam nyo, ang korupsyon parang isang malalim at matagal ng sakit yan dito sa Pilipinas. Sa pagsusuring ito, aalamin natin kung paano ba hinarap ng dalawang magkaibang pangulo, sina Duterte at Marcos Jr., ang parehong mabigat na kalaban na ito. Wow! Mismong galing kay Pangulong Duterte ah. Isang pambansang kahiyaan daw. Isipin nyo, ang mismong leader na nangangakong wawakasan ito, siya mismo ang nagsabi niyan. Dito pa lang, ramdam na natin kung gaano kabigat ang problemang hinarap niya at kung gaano kalaki ang naging pagbabago sa pananaw niya sa huli. So, ayun na nga, dito iikot ang usapan natin. Parehong nangako ng lunas, pero grabe, parang langit at lupa ang naging diskarte nila. Ihahambing natin yung dalawang magkasalungat na paraan na yan simula sa naunang administrasyon. Okay, unang bahagi, ang digmaang isinuko. Titingnan natin kung paano ang kampanya ni Pangulong Duterte na nagsimula ng sobrang tapang tila nauwi sa isang pag-amen na talo na sa laban. Sa simula, ang tindi ng dating ni Duterte, di ba? Talagang all-out war ang dating. May pangakong 3 to 6 months lang, tapos ang problema. Naglunsad siya ng 888 hotline, may Freedom of Information Order pa, at binuo ang Presidential Anti-Corruption Commission. Malinaw ang mensahe. Hoy, may bago ng sheriff dito. Pero, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Yung mga matatapang na salita, parang unti-unting nawala ng laman at biglang nag-iba ang tono. At eto na. Eto na siguro yung pinaka-nakakagulat sa lahat. Isang pag-amin mula mismo sa kanya. Corrupt din ako, sabi niya. Malaki na ang ninakaw ko pero naubos na. Wow! Isipin mo ha, yung mismong krusada laban sa korupsyon pinamunuan ng isang taong umaming naging bahagi rin nito. Dito na talaga tuluyang nagbago ang lahat. At hindi lang yan sa salita nakita rin sa gawa. Yung mga kaalyado niyang sangkot sa Pharmaly scandal, ipinagtanggol niya. Yung mga opisyal na sinibak na dahil sa issue niyang katiwalian, biglang may mga bago na namang pwesto. Ni-recycle, ika nga. At ang lahat ng to, humantong sa deklarasyon niya na imposible talagang magkaroon ng gobyernong walang bahid ng korupsyon. Para na siyang sumuko. So lipat naman tayo sa kabilang panig. Kung ang diskarte ni Duterte ay isang personal na krusada, ang kay Pangulong Marcos Jr. naman ay ibang-iba. Mas parang trabaho ng isang inhenyero. Ang aayusin, hindi lang yung driver, kundi yung mismong makina ng gobyerno. Tingnan nyo itong blueprint niya, hindi siya nag-focus sa isang tao. Sistema ang inatake. Yung pagbuo ng ICI, parang suriin ang mga proyekto at hanapin kung saan yung mga butas. Yung pagveto niya sa bilyon-bilyong pondo, para yung pagsasara ng pinto sa korupsyon bago pa man ito makapasok. Tapos, itong lifestyle checks at courtesy resignations, mga mekanismo yan na pangmatagalan, di ba? Kahit sino pa ang susunod na pangulo, andyan na yan para magbantay. Okay, so tama na muna sa mga kwento at salita. Oras na para sa numero. Ano ba talaga ang sinasabi ng datos? Gawa laban sa salita. Head to head. Tingnan natin. Dito sa table na to, kitang-kita talaga ang pagkakaiba. Pansinin nyo yung systemic audits. 0 sa ilalim ni Duterte. Habang sa Administrasyong Marcos, may nahukay na 421 ghost projects. Sa budget, minimal na veto noon. Ngayon may direktang pagveto sa bilyon-bilyong piso. Pero para sa akin, etong huling dalawa ang pinakamalakas. Mula sa pagprotekta sa isang health secretary hanggang sa pagsasampa ng kaso laban sa sariling pinsan. Ibang klase ang mensahe noon tungkol sa accountability, di ba? At hindi lang tayo-tayong nakakapansin yan. Maging ang buong mundo may nakikita. Sa Corruption Perceptions Index, bumagsak tayo sa ranking nung panahon ni Duterte. Pagpasok ni Marcos Jr., may bahagyang pag-angat. Malayo pa pero may paggalaw. Ibig sabihin napapansin ng international community na may nag-iiba. 421, ulitin ko. 421. Hindi lang yan numero. Mga proyekto yan, mga kalsada, tulay o gusali marahil na binayaran ng buwis natin pero hindi pala umiral. Lumalabas lang ang ganitong kalaking anomalya kapag may sistemang sadyang hinahanap yan. Eto pa, 92.5 billion pesos. Ganyan kalaking pera ang posibleng napunta sa wala kung hindi napigilan. Hindi ito pangako ha, ito yung action na may resibo, perang naisalba na sana para sa taong bayan. So lahat ng yan nagdadala sa atin sa isang malaking tanong. Ano ba talaga ang sukatan ng tunay na lakas ng isang leader? Yung maingay at mabagsik na salita? O yung tahimik pero may resultang pag-aayos ng sistema? Malinaw yung dalawang klase ng lakas, no? Yung isa,
Performative, para siyang palabas, nakadepende sa takot, sa hiya. Ang target, yung tao, hindi yung sistema. Sa kabila naman, institutional. Ang inaayos, yung pundasyon. Nagtatayo ng mga sistema para siguraduhin hindi na mauulit ang problema, kahit sino pa ang nakaupo. At sa huli, sa sarili nilang mga salita, makikita natin ang buod ng lahat. Sa isang banda, may pagsuko at pag-amin na imposible ang laban. Sa kabilang banda, may panawagan para sa panananggutan na sinasabing mahiya naman kayo. Yung isa, sumuko sa problema, yung isa naniningil ng responsibilidad para harapin ito. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sino ba talaga ang mahina? Ang leader ba na sumuko na at nagsabing imposible manalo? O ang leader na kahit hindi maingay ay patuloy na nagtatayo ng mga pader para labanan ng problema? Kayo nang humusga.